Good morning sa ating mga kapatid online at of course sa ating mga kapatiran sa inyong lahat kasama natin dito sa Bulwagan. Special mention ng ating Nanay Merita. Ang kanyang presensya ay laging isang inspirasyon sa atin, no? Para siguro pag nakita niyo si Nanay, sana umabot din kami ng ganung edad, no? Ganung edad ay naglilingkod pa sa Diyos, nakakaawit pa sa Panginoon, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. And of course, once again, alam kong pinagpala tayo ng Diyos at patuloy pa tayong pagkapalain. Now, the Lord will continue to bless us. I've seen an African brother here. May you know who invited brother? So, brother, you're the one who invited brother, right? So, you're responsible to translate everything, right? It's not my problem. So, brother, welcome to the family of God. So, we know that the Lord will minister to each and every one because the Lord has power to really minister in a very special way, in a way that we need. Na kasi lahat po tayo, we have different needs, we have differences, we are in different circumstances and situation, and walang pwedeng itago sa Panginoon. The Lord knows everything. Kaya the Lord can really minister to us in a very personalized way. Parang ganon, no? Okay, so once again, gusto ko, ako ay natutuwang sabihin na ang ating pag-uusapan ngayon talagang napapanahon. With all the happenings around us, no, around the globe. Nung kami po ay bago umuwi last June, no, at the last quarter of June, yung isang kaibigan namin dito sa Qatar, working in Lequia, siya po ay nasa Venezuela because of what happened in Venezuela. Alam natin, di ba, nagkaroon ng lindol dun sa Venezuela at talagang maraming nauwi ng maaga, no, sumakabilang buhay. No, at just few days back ay nagkaroon naman ng another lindol dito naman sa saan po ba? Colombia, no? So, excited syempre yung kaibigan natin, kabayan natin, mga kababayan natin sa Qatar, ipadala sila for a mission. Unfortunately, hindi sila pinadala doon dahil medyo hindi magkasabay yung dalawa. Kasi ito ang Colombia ay sumuporta sa, narinig ko yun online, sumuporta sila doon sa, alam niyo na yan, dahil sa Gaza issue nila. So, hindi sila nagpadala. Supposedly, lahat pinapadalan eh. Sa Pilipinas nga, tumawag sila para magpadala ng tulong nung meron tayong grabing lindol doon. Pero alam niyo ba ang sagot ng mga nakakaiyak lang, no? Ang sagot ng ating mga authorities doon, Sabado po ngayon walang opisina. Di ba ang ganda ng sagot? So, na-disheartened yung mga taga dito para tumulong, para pumunta. Perahin na lang daw. Parang another way of saying, perahin nyo na lang para, sorry, pero alam niyo naman ang sistema. So, yun po, yun. Wildfire, earthquake, typhoons in the Philippines, no? Baha, at syempre pag may typhoons, may baha, automatic, kung may, nasa mountainous area ka, there's landslide, no, erosion, at kung may mga tao na doon nakatira, of course, ayaw man, ay talagang nangyayari ang hindi dapat mangyari. Amen? So, the point here is that, minsan, kapag tayo ay hindi nag-iingat, pwede tayong mabiktima ng mga taong, hindi naman siguro nila intention, pero that's just how they think. That's just how they interpreted things. Kala nila, i-connect nila kagad yan, talagang second coming na. O talagang masama ang mga tao kaya nagsasuffer na. Diba? We tend to think that way. Na parang pag nangyaring masama sa kapwa mo, yan, masama kasi. Na parang ang galing-galing at ang bait-bait mo. Ikaw lang mabait at siya ay masama. Parang bang ganun, no? Pero we have to consider that sometimes talagang merong mga natural disaster. Meron talagang natural law. Talagang ang bundok, natural, pag nasok sa tubig, natural na gumuho, lalo kung kinalbo mo yung puno. No, it's not because makasalanan yung nakatira doon. Siguro wala lang pambili ng lupa, doon libre, kaya doon tumira. That's the only reason there. Pwede bang hindi natin pasamain? Pwede bang hindi natin bigyan ng kulay? We tend to spiritualize everything that is happening. No? Na para bang tayo lang yung okay, tayo lang yung godly, at sila masama. So the reason why the Lord, I believe, while the Lord is leading me to share this message, is that because hindi man kayo, pwedeng may mga kakilala kayo na ganun ang thought pattern. Ganun mag-isip. Merong nagka-cancer, inisip agad siguro, meron kang kasalanan hindi na i-confess, no? No, magsisi ka. Ganun. Kasi baka nakikiano ka sa hindi mo asawa, kaya may cancer ka. Ganun ba talaga? Lahat ba ng kasalanan talagang, lahat ba ng kasamaan o masamang karanasan ng tao ay dahil masama siya? Yun lang ba talaga yon? Period na, wala nang ibang dahilan? Hindi pa pwedeng work-related lang, baka expose siya sa radiation? Hindi pa pwedeng ganun? O hindi kaya pwedeng, baka siya naman ay talagang born na medyo tinatawag natin doon yung genetics, thank you. Genetic makeup niya talagang medyo weak. Na konting exposure lang ay talagang mapapahamak siya. Pwede bang ibahin naman natin? Pwede bang hindi na laging spiritualist at laging masama yung tao sa paligid natin? So the very reason why we'll be talking
this message this morning, kasi yun yung alam ko at nakikita ko by observation, especially in social media. Ang bilis-bilis mag-judge ng tao. No, yan, masasama kayo. Wow. No, parang gustong-gusto mo tuloy. Brother, are you getting what I'm saying here? Please interpret, brother. Everybody around this is evil and you are the only righteous, no? Ang lakas ng loob nila to really comment, tapos sasabihin nila kasi ang sama ng tao. Yan, kasi marami kasi yung mga bakla. Marami dyan mga tomboy, may mga pink family dyan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. It may be true, pwedeng masama talaga yon, pero sigurado ka ba 100% lumindol dahil doon? Are you really sure? Ganun ba ang Diyos na kilala mo? Consuming lang ba ang Diyos? Di ba mas nananaig naman yung pag-ibig ng Diyos? No, hindi ko sinasabi ito para tayo ay konsintihin sa ating mga kamalian kung meron man. Ang sinasabi natin, the reality is God is love. Yes, He's a consuming fire, but above all, He's the God of love. Amen? Hindi ba gusto nga niya lahat maligtas? Bakit ang dalis-dalis nating mag-judge? So, ito ang pag-uusapan natin. Okay, can you please flash for me the 1 Peter chapter 2 verse 21, sister? Hindi na po ako gumawa ng PowerPoint. Hindi siya dahil sa nagpapalusot ako, kundi dahil parang minsan may mga pagkakataon na pagka may PowerPoint, minsan doon nakatingin eh. Pero kapag walang PowerPoint, talagang aabangan nyo lahat ng sasabihin ko. Kasi pag wala akong sinabi, wala kayong papakinggan, wala kayong titingnan. Eh pag may PowerPoint, pwedeng doon lang kayo nakatingin, di ba? So titingin kayo lahat ngayon. Because I really wanted that the Lord will enlighten us and the Lord will illumine our mind and our hearts to really grasp fully the importance of the message that we'll be talking this morning. So sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 21, to this you were called. Pag binasa niyo yung previous verses, mauunawaan niyo by context, yung this dyan is suffering. Because they are talking about suffering. Bago sa verse 21. Kaya nung sinabi niya, to this you were called. Masakit man sa tenga, pero sinasabi, tinawag ka dahil dito, dun sa suffering. To this, meaning to suffering, you were called. Kuya, tinawag ng bako ng Diyos para parusahan? No. But ang sinasabi natin, it's part and parcel of life. Kasi may beauty rin yung suffering. Especially pag may dapat ka talagang ituwid ng Diyos. So, tapusin natin yung verse. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So what we are trying to say now, the verse is trying to tell us that suffering is a basic fixture of life. Especially that we are living in this condemned world, in this fallen world. So, suffering is but a permanent fixture. Doon po sa mga nasa engineering world, alam nyo kung anong permanent fixture. Sa isang bahay, ang permanent fixture could be, of course, the lightings. No? Yung mga, lalo na yung chandelier, hindi pwedeng naboring na si Mrs. Dad, ilipat mo nga sa isang corner, walang ganung chandelier. Kaya pinag-aaralang mabuti yung tamang taas, tamang kusentro ba, kasi once you put it there, you place it there, it speaks. Permanent fixture yun. In the same way, sa mga bathroom, pag meron kang bathtub, hindi pa pwedeng sasabihin natin, Jo, Han, nabubore na ako sa location ng ating bathtub, pwedeng dito naman sa labas ng pinto. Ha? Walang ganon. Permanent fixture yon. So parang ganon ang suffering. It's a permanent fixture of life. Nandyan talaga siya kasi may purpose siya. Amen? Amen. Could you say amen to that, brother? Amen. There is a purpose for every suffering. Okay? Suffering could either make me, break or break me. Suffering could either break or make us. Okay? At alam niyo po, when we talk about the seasons of life, no, it is difficult to process when we are in the season of life where things are not going our way. Pagka maganda, everything is doing fine, everything is doing smooth ang journey, madaling iproseso yon. The Lord is good. But when otherwise are happening, doon medyo mahirap iproseso. When things seem to be against us, when plans are not, materializing. Kasi naman, ang hirap tuloy mag-English eh. Sana mas tuloy-tuloy ito. No? When things are happening not planned, no? When the things that you're not expecting happen instead of the things that you are praying for and desiring for, mahirap iproseso. No? Ang hirap iproseso, kailangang isipin. And in times such as that, sa mga panahong tulad nun, it's important to have a clear understanding of three things. Pakisabi nyo, what are those three things, brother? Ang bilis sana, ano yun? Ganun lang sana kasi meron tayo. So, ano yung tatlo? Una, mabuti ang Diyos.
Pag hindi mo maproseso yung mga bagay na pinagdadaanan mo, ang sabihin mo lang una, mabuti ang Diyos. God is good. No? God is good. Ikalawa, His plan for us is good. Actually, best. Mabuti ang Diyos, maganda ang kanyang plano sa akin, at pangatlo, at panghuli, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat malinaw sa isip natin. Not in all times, not at all times, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauunawaan natin o mauunawaan natin kung hindi pa nangyayari ang kanyang plano. Simply because His ways, His thoughts are higher than ours. Ano ang sabi ng Isaiah 55:8? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Iba yung isip mo, pag-iisip mo, iba yung pamamaraan mo kesa sa isip at pamamaraan ng Diyos. Kaya minsan ang hirap iproseso, ang hirap i-decipher ng mga nangyayari sa paligid natin. Isang magandang ilustrasyon doon ko ay ito. When you try to approach someone, no, to do something for you, no, halimbawa, pinakamaganda example siguro is isang mekaniko, no? Pero kung ikaw ay katulad ng isang kaibigan ko na kapag 5 taon ay sasakyan, ayaw ng sakit ulo, palit kagad, okay lang yon. Pero kung ikaw yung tipo na ang gusto mo sasakyan tumatagal sa'yo, no? Hindi ka mahilig magpalit. For some reason, pwedeng wala ka naman talagang kakaya magpalit. Or talagang napapamahal ka lang sa bagay na meron ka. Madali kang ma-attach. So, you don't easily let go of things. Kaya, 10 years na, syempre pagka nag 6 years na yan, sisimula na yung magparamdam, yung mga sakit na yan. Kaya the wise thing to do is to really let go of it. You go for another one para wala na namang sakit for the next 5 years. Walang sakit ulo. Now, syempre pag lalapit ka to seek a mechanic help, no? Ang unang issue dyan is, ang unang tanong mo kasi dyan, ang challenge just is, magagawa kaya niya? So, the element of trust, that is where the element of trust comes in. Hindi mo dadalhin yung sasakyan mo sa isang mekaniko na unang-una, hindi ka nagtitiwala na kaya niya. Are you getting the point? No? Hindi mo sisik yung service ng isang mekaniko na hindi ka nagtitiwala sa kanya. Okay. Hindi makarelate na. So yun po, hindi ganoon, no? Hindi ganoon. Ang bagkos nagtitiwala ka kaya dadalhin mo yung sasakyan mo sa kanya. In the same way, mga kapatid, mahalaga po na kilala natin si Lord. No? Yung track record ni Lord. Kaya kami ni Mrs. pagka mayroong mga hamon sa aming buhay, Nay, ang madalas naming sagot ng mag-asawa. Ako, personally, lagi ko sinasabi, Dear, kailan nagpabaya ang Diyos? The moment na bitawan ko yung mga pangungusap na yun, pareho kaming kumakalma na. Yung pag-aalala at takot, napapalitan na ng pagtitiwala. Kasi mayroong track record ang Diyos eh. Kaya mahalaga na kilala natin at ang Diyos, no? Para doon magiging panatag tayo sa katotohanang God knows what He's doing. Hindi siya nakataman lang. Hindi siya nagnanunood lang. Nagmamatsyag siya at meron siyang laging dapat gawin at gustong gawin para sa ikabubuti natin. Could you say amen to that? Amen? So God knows what He's doing. Now in John chapter 15, it clearly states that God the Father prunes us for better growth and fruit bearing, right? Sinabi niya ng John sa atin, tayo daw ay pinuprune. Alam niyo yung pruning? Do you know what pruning? Brother, are you familiar with pruning? Were you into gardening back in Africa? Do you do garden, brother? Okay. So you're familiar with pruning, huh? Okay, pruning. So God the Father prunes us para lalo tayong mamunga, para lalo tayong lumago. But you know, pruning is a painful and difficult process, but essential for fruitfulness and for growth. And again, it's God the Father that prunes us. So, kung ikaw ay may-ari ng ubasan, you will not risk the harvest to just somebody. No, kung malaking farm yan, hindi pwedeng DIY lang. Hindi pwedeng pa YouTube ka lang. Kailangan kuhanin mo yung mga best of the best na talagang mga magagaling na gardener para masigurado yung harvest. No? Sa John chapter 15 po, verses 1 and 2, ang sabi doon, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Pero ito ang gusto kong bigyan na din. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Ang ganda ng purpose kung bakit may pruning. Kaya dapat hindi minamasama. Amen? Amen. No? So, ang liwanag ng purpose. So, it's really God the Father who does the pruning. At dapat po, malinaw sa atin yung pruning process. Dapat klaro sa ating lahat
We are being pruned by God because una, kilala tayo ng Diyos. Una, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, kilala tayo ng Diyos. God knows our capabilities, our limitations, our strength, our weaknesses. No? Kaya, yung treatment ng Lord sa atin is actually, hindi siya pangkalahatan. Kumbaga, personalized yung treatment. Hindi siya generic. Yan ang gusto ko sabihin. Hindi siya generic. It's actually in accordance to our situation, to our circumstances, to our limitation. Yun ang kagandahan eh. Samantalang pag pumunta ka sa counselor, pag mali ang latag mo ng informasyon, mamamali na rin ang payo sa iyo. Dapat maingat ka naglalatag ng details. Kasi pag mali ang details, mali yung magiging output ni counselor kasi nakadepende lang siya sa iyo. Samantalang kung sa the wonderful counselor kalalapit sa Diyos, sa ating Diyos, alam niya lahat. In fact, even the number of our hairs, ang sabi ng Bible, God knows. Amen, brother? Okay, at least meron na babaunin si brother Pauwi. The number of our hair, God knows. Yun na malinaw yun, ha? So sabi po in other words, no, what I'm trying to say is that God has very intimate knowledge of who we are. Pwede yung pakisabi natin, God has very intimate knowledge of who we are. Oh, doon pa lang, pwede na tayong umuwi. Pag na-absorb nyo yun, mula sa kaibuturan ng puso mo, tinatak mo sa utak mo, sa puso mo, that God has a very intimate knowledge of who you are. Pwede na umuwi. Alam na, ibig sabihin, sagot ka ng Diyos. Yun lang yun. Wala ka nang dapat ipangamba. Hawak ka ng Diyos. At hawak ng Diyos ang beat para sa iyo. Ayun, may hawak. Mapapasayaw ako dito eh. Wag na tayo mag-usapan yung hawak ang beat, baka mapasayaw tayo. So, sabi ng Psalms 139 verse 13, dalawang 13 ito, kayo matatandaan nyo, kahit hindi tayo nag-PowerPoint, no? Sabi diyan, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Kalain mo, very purposeful yun. No? Very intentional ang Diyos. Kung paano ka daw nabuo, no? Di ba? The basic unit of life is cell. You put all together the cells, you have the tissue. You put all together the tissue, you have the organs. And you put all together, ba't ako sumisigaw? Wala lang, para lang medyo wala matulog. You put all together the organs, you have the system. You put all together the system, you have the human body. Basic cell. Ang sabi dun sa verse, may mga ganyan pang galing eh. Ang sabi sa Bible, doon sa every single cell, kaya gusto ko nung bata pa sila MU na, we used to sing them this song that says, every single cell in my body is happy, every single cell in my body is well. Habang nilalaro lang, every single cell in my body is happy, every single cell, pag pinaliliguan mo, every single cell is my body is well. Nakalimutan ko yung kasunod, mamaya tanongin niyo pag naalala ko, basta maganda yung chorus ng pangbata. So ganun, alam ng Lord, bawat himay-may ng iyong laman, bawat cellular ng iyong katawan, alam ng Diyos. Ito pa, sabi ng 1 Corinthians, another 13, kaya galap ko yung number 13 eh. Psalms 139:13 and 1 Corinthians 10:13, anong sabi? No temptation has ceased, sabi ng ibang verse, overtaken you, except what is common to man. And God is faithful. Everybody say with me, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Yun naman pala eh. No? He won't let the weight crush you beyond your capacity, beyond your ability. Another translation. No? So, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, at kung sakali man, may suffering, may temptation, He will provide a way out so that you can stand under it. Di ba napakaganda pangako? Kaya nga sabi ko, walang problema eh. Wala talagang problema pag malinaw sa iyo mga bagay nito at ninanamnam mo ang mga katotohanan ng Diyos. Katotohanan ng kanyang pangako. Tandaan niyo po, dalawang scripture. Ito lang ang mabangon niyo ngayon. Panalo na tayong lahat sa Panginoon ngayong umaga. Psalms 139:13 and 1 Corinthians 10:13. Kilala ka ng Diyos and He will provide a way out. And He will not let the weight of the temptation, that suffering crush you. No? Beyond what you can bear. So knowing these two verses again, how then should we respond in the middle of challenge and difficulties? Paano nga ba dapat tayo mag-respond? Knowing these two verses. Ang ganda, foundational ito eh, pag pinag-uusapan natin ng sufferings. No? Paano tayo dapat tutugon sa gitna ng mga hamon, sa gitna ng mga tiisin sa buhay? It is very important to know, una-una, saan ba nanggagaling yung suffering?
That's the first thing you should know. You should consider, brothers and sisters. You've got to know where does the suffering come from. Saan ba siya galing? Saan ba ito nakuugat? Kaya minsan gusto ko yung tao nakausap, I know brother, I know where you're coming from. Alam ko sa tundo ako galing. Hindi yung tundo pinag-uusapan. Yung pinag-uugatan ng ugali mo. Kasi taga-tundo ka pala, kaya ganun na ugali mo. No? So, I know where you're coming from. Diba narinig kayo ganyan expression? Ang sinasabi lang, nauunawaan kita. Why you act that way, why you behave that way. Kasi kilala kita, kaibigan kita, kapatid kita. Amen? So, in the same way, yung suffering dapat malinaw sa atin, saan ba siya nanggagaling? Isang uri lang ba yung sufferings? No? O may iba't ibang klase at may iba't ibang uri ito? Mahalagang maunawa natin, it's very important for us to grasp an understanding of what suffering is all about. Kaya ngayong umaga po, we'll be talking about, no, although it's just limited into 3. Actually, 30 sana yung gusto ko eh. 30 types of sufferings. Kaya lang sabi ko, baka hindi na ito maging Friday worship service, maging Friday suffering service na. No, mahirap yun. Kung 30, isa-isahin natin, walang kainan to Brad, lulubog ang araw. So, lilimit lang natin sa 3 at bahala na ang Diyos magpalawak ng mensahe sa inyo. Okay? So, we'll be talking about 3 types of sufferings. No? At of course, ito po ay not in order of priority or particular order. Unang-una na, suffering as a result of sin. Say it with me. Suffering as a result of sin. Suffering as a result of sin. Diba? Isa na yan. Di dalawa na lang. Kaya mabilis lang matapos eh. Pero di ka sure. No? Suffering as a result of sin. Ito daw po yung pagdurusa, paghihirap, dahil bunga ito ng kasalanan. Of course, dahil kasalanan siya, kaya dapat ituwid. At doon pumapasok sa pagtutuwid ng Diyos, yung pain, yung suffering. Hindi madali yun. Masakit yun. Masakit, may suffering, pero isipin mo na lang yung pruning na pinag-usapan natin kaya masakit talaga yun. Kung makapagsasalita lang yung mga buging-bilya habang ginugupit ng hardinero yung mga tangkay niya. Kung pwede lang sumigaw ng aray, umaaray talaga yung mga yun. Hindi lang sila makasigaw the way we can sigaw. Kasi they are not humans. No? Pero nasasaktan din sila. No? Pero wala silang magawa. Pero alam din naman nila sa ikabubuti nila yun. Kaya gusto ko yung isang nakikita ko sa short video. Minsan malaki din pakinabang sa short video. You just have to know what type of videos you will watch, no? Nakita ko kahapon lang, hinuli nung isang tagapag-alaga, taga-maintain ng farm yung isang yung swan. Hinuli niya ng malaking net, kinuha yung swan. Ngayon umaatake na yung mother swan kasi nakita niya parang tingin kala niya threaten yung father swan. Eh ang totoo no, nakita nung taga-farm nung vet na parang may something wrong sa pagdano niya sa tubig. Sa big, pag gumagano siya, parang may something wrong. Parang may choke ba o may something problema sa neck niya. Kasi mahaba masyado yung neck, di ba? Haba ng neck na rin. So, kinuha nung para physical check-up ba, inassess niya. Meron siyang ginamit na pang-test, pero nakita niya, walang ma-detect yung tester. So, manual na lang, kinakapa niya dun sa ganito, tapos sa buong liit, ginagano niya. Hanggang sa nagtatry umatake yung pero nag-iiyak yung father son, gumaganon-ganon. Maya-maya kung saan na lang umalis. Yung mother son, kalmado na siya, lumungoy na siya uli. Pero si father son, nandun pa sa pangpang, inaayos pa ng vet. So ibig sabihin, meron silang lingwahe. Siguro nagsabi sila, okay lang ako, i-check lang ako. No? Pero masakit kasing tingnan eh. Lalo na yung paghuli, nagpupulag siya. Pwedeng mabali ang pagpak pag hindi train, pag hindi talaga vet ang huli. The point is, masakit habang dinidisiplina. Kaya sabi ng Hebrew chapter 12 verse 11, mga kapatid, tingnan niyo po ito. No discipline seems pleasant at that time. Habang pinadadaan ka raw, habang dinidisiplina ka, habang nasa pruning process ka, habang itinatama ka pa ng Diyos, masakit yun. Kaya sabi niya, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Sa halip, masakit ito. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Aba, wala nang gaganda pa sa buhay na may righteousness at saka may peace. Eh, yun ang kingdom ng Diyos, di ba? Naalala niyo ba yung kanta na yun? Gusto niyo kantahin ko? Yes. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Sumalangit na ang kaluluwa ni Brother Ron Kinoli, na wala na po siya. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, peace. May second voice yun eh. Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom?
kingdom. Don't you wanna be a part of... Bagay ito sa boses ni Kuya, yung backup natin kanina. Napansin ko, laging nauuna si Terdy eh. Kaya alam na alam ko, si Terdy yun, laki ng boses eh. Pag nagkikita kami sa basic, Kuya, kamusta po dito? No, kaya parang, mamaya brother you have an assignment from Tito. I want you to sing righteousness, peace. Pag-aralan mo and you do it as a song number. Ang ganda ng song na yan. Yun ang katuwiran ng Diyos. Kasi nasa kingdom ka ng Diyos, kaya may pakialam ang Diyos sa'yo. Kaya didisiplinahan ka ng Diyos kinakailangan. Again, it's painful, yes. Pero after nun, it will produce righteousness and peace. And that is the very kingdom of God. Kaya pagkatapos mo dun sa pruning, after you emerge from that process, nakikita, kingdom na kingdom ng Diyos ang dating. Walang kaduda-duda. Grabe si brother, nakaka-ministeryo ang buhay. Grabe si sister, nakaka-touch ang buhay. Bakit? Kasi nagpa-discipline siya sa Lord eh. Pero pag lumayo ka, hindi ka nagpa-discipline, katitisuro ng buhay mo. Gusto mong maging pagpapala ang buhay. You be willing to be disciplined. You will be willing to subject yourself to the disciplinary action of God. Amen po ba? Amen. So we're talking about the sufferings as a result of sin. Now, mga kapatid, remember that yung discipline ay nakaugat po yun sa love. Ha? Dapat kahit sa mga anak natin, pag didisiplina natin, siguraduhin mo, driven by love ka, kuya. No? O ate, mami o daddy. Hindi yun dahil gigil at inis na inis ka. Hindi yun love. Out of inis, out of anger yun. Dapat out of love, you discipline your child. Amen? So, yung discipline nakaugat yun sa pag-ibig, bunga ng pag-ibig yun. Pero dahil nga painful yung discipline, may pain yung discipline, ang human perception natin, ang tingin natin sa discipline, pagdurusa. Okay? Ganun natin siya na tinitingnan. Kaya yung magulang sa anak, di ba, pagka either there is a physical pain that is necessary, papaluin mo yung bata, kung bata pa ha, pag matanda na, huwag yun naman paluin. Sila yun na nakakatikin ng palo yan, ng mga 7, ng 8, inalis ko na nung 7, tapos kumukulit, parang bumalik bigla nung 9. Pero sabi ko, nak, masama ang loob kong ibalik ito, pero kayo ang dahilan, binabalik nyo kasi, hindi na kayo dapat. Salamat naman nung 10, tumungtong ng 10, wala na talaga. So nag-goodbye na ako dun sa mahiwagang pamalo namin sa bahay, hindi na kami nagpapalo ng bata kasi hindi na rin tama. Masakit na rin para sa kanila at iba na yung magiging interpretasyon nila. So either there is physical pain, no, that is necessary kung bata pa, or withholding of privileges, no? Ba, grounded siya, walang TV, walang gadget, walang gento at ganyan, no? Gento, ganyan, walang mga ganyan, no? Alam mo na yon, kasi dinidisipline mo nga eh. So minsan pa kami mga na-withhold na blessings, o baka check natin yon, kasi baka naman we're under discipline, di pa natin alam, dinidisiplina tayo dahil there's really something wrong. No, there's really something that we have to let go of, no? Eh hindi natin magawa. Tingnan niyo po yung Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. Ang ganda nito. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. Di ba ang ganda? Nakakatuno ng puso. Kaya naalala ko yung tula ko nung grade 1 ako. Ang palo ng ina. Ganun yan eh. Lulukot ko pa eh. Tunay nga ba anak na ika'y nagtampo dahil lang sa aking pagpalo sa iyo? Ganun yan eh. Nagwalang kibuka at nang kausapin ko, patak ng luha ang isinagot mo. Nakalimutan ko na naman. Hindi ko na maalala, takil na kasi. Grade 1, ano pang taon ako yon. So, yon, no? Disiplina, pagpalo. Pero pag na-realize mo, salamat. Merong mga bata na sobrang nahihirapan nung panahon, tingin nila paghihirap eh. Pero pag lumaki sila, maiisip nila. Naalala ko isang naging parang kapatid ko na rin. Paano ba sasabihin niya? Basta marami kasi akong mga extended family nung nasa Quezon ako. Itong batang to, pasaway. Pasaway talaga, makulit talaga siya. Pero ngayon, dahil sumunod sa pruning, sumunod sa magulang, nagstay, hindi kagaya ng isang kapatid, umalis siya sa puder ng magulang niya. So, definitely dahil umalis, napanganyaya yun, huwag natin pag-usapan yun. Yun na lang napabuti. Yung napabuti, naging manager ng McDonald's sa after 10 years sa Kuwait, bumalik sa Pilipinas, nagnegosyo, ngayon doing well naman siya. So, pag nakaupo siya sa bahay, sabi niya, na-share lang naman ni nanayan ko rin doon sa, kaya marami kong nanay, kasi ako napupunta. May nanay Mirita ako dito, mayroon akong nanay Minda naman doon sa Lucena, Quezon. Sabi niya, nagpapasalamat ako dito nung sinare nga ni nanay, medyo naiyak ako eh. Kasi nakita ko yun nung kasalukuyang rebelde pa siya, nung high school pa siya. Nandun ako nakatira sa kanila. Yun. So sabi niya, magpapasalamat ako, dito ako lumaki sa tahanan ito. No? Eh meron ding dapat ipagpasalamat yung magulang kasi
nag-take delight naman siya dun sa discipline process, dun sa pruning process na ginagawa sa kanya ng Lord through the parents. Kaya napabuti siya. Simple lang yung may napangasawa. Ang napangasawa niya ano lang naman, cardiologist lang naman. So yung isang kibot lang parang 500,000 gano'n. Isang sabihin lang, ayusin niyo po ito, ganyan po, huwag po kayo magaganyan, 300,000 na kagad yun, consultation. Mga gano'n, pagka kasi usapang puso na, ibang presyo sa Pilipinas, milyonan no? So, ang sinasabi ko lang, masakit yung discipline. Pero pag tayo po ay humble enough sa Panginoon, nasa atin po ang pakinabang. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya ang liwanag ng Proverbs so, this is a suffering as a result of sin. Although meron ng mga suffering na hindi resulta ng kasalanan Kagaya ni Job, naalala si Job, wala siyang kasalanan doon. Especially the specific suffering that he went through. Walang kinalaman yun doon sa kasalanan niya. Hindi natin sinasabing hindi siya nagkasala, pero sinasabi natin the particular sufferings na na-experience niya, namatay yung livestock, namatay yung mga anak, nagkasugat mula ulo hanggang paa, those particular sufferings, walang kinalaman. The Bible is very clear telling us na talagang sinubok lang siya. Okay? So, that's not the result of sin. At yung din nasa John, naalala niyo yung blind man sa John chapter 9, verses 1 to 3, if we are to read it, hindi natin babasahin sa John chapter 9. Maliwanag din sinabi ng Bible, hindi kasalanan ng nanay niya at hindi rin niya kasalanan. Kasi marami nga nang nag-isip, anong kabalbalan ng ginawa ng magulang nito? O anong kabalbalan ng ginawa mo, bakit ka pinanganak na ganyan? Bakit ka bulag? Kaya sinabi na ni Jesus, gusto kong sabihin sa inyo, walang kasalanan ng magulang niya, wala rin siyang kasalanan. So may mga ganon. Hindi ulit may sufferings kasalanan na ng tao. Kaya nga mahalaga na uunawaan ito dahil hindi tayo magiging judgmental. Amen? Yun lang naman yung goal natin. At yun din ang goal din natin syempre para hindi tayo magtanong sa Diyos. Bagkus magpakumbaba tayo sa Diyos whenever we are facing sufferings. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. So suffering as a result of sin, hindi lahat. At of course, isang example niyan si Jesus. He suffered a lot. At alam nating lahat, for the remission of sins. For you and me. Hindi dahil sa Kanya. Wala siyang ginagawa. Sabi ng Bible, Jesus was in all points tempted, yet without sin. Amen po ba? So remember, kung tayo ay padaanin sa discipline process ng Lord, in-explain mabuti sa atin ng Hebrew chapter 12, that there is a goal, that there is objective, and that is para ituwid tayo sa lihis o sa mga maling landas o kaya maling gawa natin. O maling gawin natin. Amen? Again, bunga ng pagmamahal bilang tunay na anak, ang discipline, as explained by Proverbs. Kasi mahal ka ng Diyos. You are being pruned, you are being disciplined because God loves you. Mahalagang ma-sort out natin yung mga suffering, yung suffering na meron tayo. Dapat malinaw sa atin. Sort out natin yun. Ano ba ito? Bakit ba ito nangyari? Bakit ito kailangan mangyari? Otherwise, it would result to discouragement. Pag hindi mo na sort out, hindi mo na process yung suffering that you are undergoing, that you are suffering, na naranasan mo, hindi tayo ay magtatampo, hindi tayo magtampo sa Diyos. Pero kapag alam po natin ito ay galing kay Lord na mapagmahal. Kapag alam natin that the process is purposeful, may purpose ang Lord, at may goal na gustong ma-achieve natin for our own good, for us to be a better version of ourselves. Kasi dapat, di ba sabi doon, from glory to glory to glory, He's changing me. So, paano mo maaabot yung glory to glory to glory to glory kung hindi ka nagpapaayos sa Panginoon? So, kapag malinaw sa atin yun, na-sort out natin yun, though we may be in pain, but hope, assurance will always be there. Yung assurance, yung hope, hindi mawawala. Mas mananaig yun sa puso mo. Hindi ka magtatanong sa Diyos kasi nangingibabaw yung assurance, yung pag-asa na hindi magpapabaya ang Diyos. Ganun lagi. Masusok ka doon. Amen? Kaya napakahalaga. At dahil nga malinaw sa'yo na sort out mo, maiisip mo that pain is just part and parcel of the process. And that pain is necessary. So that's one kind of pain, one type of pain. Papunta na po tayo sa pangalawa. So, yung una, again, ulitin natin, ano po yun? A pain, a suffering that may come from sin as a result of sin. Ngayon naman po, puntahan natin yung pangalawa. Suffering may be self-made. So, this is a self-made or self-afflicted or self-manufactured type of suffering. Ano po ulit? Self-manufactured.
Pakisabi nga po, self-manufactured. Kung self-manufactured, sino may kasalanan? Si self. Ikaw naman pala may kagagawan eh. Pwede namang tanggapin mo na ganyan na talaga kang ilong mo. Kung bakit naman pinalagyan-lagyan mo, ngayon hindi ka na makasinga. Sino may kasalanan? Si self. Nung nasa bakasyon ako kami sa Pilipinas, hinahanap namin yung isang kaibigan namin, nasan si ate mo, hindi makalabas. Ay, huwag na pala si ate. Ito na lang, pinakamalapit. Malapit talaga, literal, kasi kapitbahay natin. Sa kapitbahay natin dito, nagpalagay ng everything enhanced. Nagpa-enhance dito, kaya kung ano siya. Sila habang mga anak ko, pag bumibili kami sa Carrefour, lagi nakatingin pagkatatoy. Ano ng mga batang kagulit? Bakit ko nagulo? Kasi nagbaboy yung humot. Ganon, kasi Jolie daw eh. Hindi pa ako kontento, lahat in-enhance. In-enhance yung ganito. Eh, yung kapitbahay natin, nagpa-enhance din. Nagsasuffer ngayon yung katulong. Buti mabuti kung siya lang magsasuffer eh. Pati yung katulong nagsuffer. Bakit? Kasi palit siya ng palit ng lampin, ng diaper, kasi tagas daw ng tagas, ayaw huminto. Maybe there's something wrong. Laging naglalabas ng may liquid na lumalabas doon sa kanyang butt. Kasi pinalaki. Ewan ko kung anong klaseng puwit ang gusto niya. No? At kailangan pa niyang palitan at palakihin. Eh hindi rin naman sila nagpapantalon. Sila naman na nakakurtina din. Nung suot. Di ba, kurtina lang, tsaka tilon lang naman ng suot, katalon na sila. Ba't kailangan? Pero pag nagpa-party yata, inaalis kasi nila yung mga yun. Kaya, yun siguro. But the thing is, self-afflicted. Self-manufactured. Parang pinitensya lang. No? Paghihirap, pero kagagawan niya, siya may gusto. Kasi namamanata daw siya sa Diyos eh. Kasi ang tinuro sa kanya ng relihiyon niya, parusahan mo yung sarili, yung matutuwa ang Diyos. Ano tingin mo sa Diyos sadista? Di ba yung penitence, the self-imposed suffering, huhugat. Pero umiinom naman ng gin para mamanhid, para hindi naman ramdam. Maglasing muna sila sa Pampanga. Brother, toma mo tayo, brother. Inom muna tayo. Kasi mamaya, banal tayo, brother. Inom tayo. Gaganon siya. O, di, lasing na sila. Lasing ka naman, lasing na ako. Pareho tayo. Simulan na natin ito para sa Lord. Sabihin nila. Parang, ang pangit, di ba? Ano, brother? Ready ka na ba, brother? May tama na ako, kaya purihin natin ang Diyos. Yun, magpapapako na sila, di ba? Babasagin yung bote ng gin. Ito, first hand, kasi may mga kasama kami, mga kaibigan ako na ganyan. Babasagin yung bote ng gin, hiwa-hiwaan nila yun ng bote. Kasi yung bote ng gin, mas sharp eh, kaysa sa blade. Minsan blade, hiwa-hiwain. Para kapag nilatigo nila, self-imposed suffering, mas tumatalsik yung dugo. Madramatic, parang Passion of the Christ, di ba? Dramatic. Tatalsik yung mga dugo, di parang totoo-totoo. No? Sabi ko, minsan, nagjo-joke ako, bakit di mo lusin? Nagpapako na rin lang, dapat nagpatusok ko na rin sa tiyan, tingnan natin kung mabuhay ka pa. No? Di ba si Jesus tinusok? Brother, are you understanding? Because these people in the Philippines, they're trying to imitate Christ, you know? Imposing, self-imposed suffering. It's a doctrine in the Roman Catholic, no? Kasi I was born Catholic, raised Catholic. So alam ko yun, we call it penitence, penitensya. Kasi nga, kala natin makaka-earn tayo ng points sa langit. So mga kapatid, meron ding suffering na ganun, self-imposed. Ikaw ang may kagagawan, kaya nga self eh. Ikaw may kagagawan. Sino ba may sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo, palitan mo yung labi mo? Ngayon, hirap na hirap ka. Hindi ka makangasab. Ang sarap pa naman gano'n na singkamas pag nasa Pilipinas ako yung mangga, no? Gagano'n mo, uncle, huwag na hinihiwa, mas masarap sa ginagano mo. Ganun, pangas. O kaya tubo. Tingnan ko, ayaw mo mag-enjoy ka pa ng tubo, hindi mo na kaya. Ang dami mo tuloy limitasyon, Brad. Kagagawan mo, pinalit-palitan mo yan. Problema mo yan. Na self-imposed suffering. So dapat hindi ganun. Ito pa mga practical na halimbawa ng self-imposed suffering. I was meditating last night. Ito yung dinagdag ko. Itong mga specific, yung living beyond our means. Yan, practical example yan ng self-imposed suffering. Living beyond your means. No? At tandaan po ninyo, when we talk about means, it's not just financial. Kasi usually pag sinabing, oh, you're living beyond your means, you're standing taller than what you really are. Parang finances lang lagi. No. Hindi lang siya financial ang pinag-uusapan when we talk about living beyond one's means. Means could be, of course, number one, financial or finances. It could be time. Kapatid, 24 hours lang ang meron ka. Ba't naman lahat ng ministry gusto mong salihan? Ikaw humahanap ng sakit ng ulo. Malilate ka talaga doon sa isang group. Kasi member ka rin ng kabilang group. Don't scatter yourself too thinly. Commitment here and there, left and right, up and down. Laging, you will spread yourself too thinly, kaya mangyari, walang quality. Mas maganda, isa o dalawa lang, pero the best yung kaya mong ibigay. Kasi you only have 24 hours. Ano, 24 hours magbi-ministry ka na lang? Hindi ka nakakain? That
also an example of living beyond your means. Emotionally. Gusto mo laging magpasaya. Minsan talaga meron time ikaw yung kailangan sumaya. At meron yung time na kailangan tumahimik ka muna. Doon kami minsan di magkaunawa ng asawa ko. Pagka ako ito mahimik na, parang di siya sanay. Sabi ko, Dil, kailangan ba lagi ako magsalita? Ano ako, clown? Kailangan ba lagi akong masaya? Hindi ba tao rin ako? It's okay na to be okay at times. Kasi napapagod tayo. Kailangan natin mag-recharge as needed. Kaya okay lang na minsan hindi ka makasama. Hindi pwedeng lahat ng galaan sumasama ka, dapat present. Doon naman, present! Doon, present! Brother, wala mangyayari sa buhay mo. No? Wala mangyayari sa buhay mo. You will spread yourself too thinly, wala kang ma-accomplish. Pili lang. Kahit sa friends, ganun din naman eh. Hindi natin, no matter how hard we try, we cannot maintain a lot of friendship. Thousands of friends, no! Lalo pag tumatanda ka na, meron ka ng anak na dapat unahin. May asawa ka na naghihintay ng iyong masahe. May asawa ka na naghihintay na pagod sa maghapon, kailangan mong pisil-pisilin ng binti. May mga anak ka na kailangan isa upuan mo at samahan mo. Hindi ka pwede mag-commit kung saan-saan. Hindi ka na bata. You learn how to prioritize things. Because that is also an example of living beyond your means. You only have 24 hours. Use it wisely. Otherwise, you will be drained. You will be exhausted. You will be burned out. Tsaka kaiiyak na yun. Magpapatotoo ka sa church. Pero ba okay na po? Malalagpasan ko po ang mga paghihirap na ito. Pagsubok lang sa akin ng Diyos. Tinamay mo pa ang Diyos? Ikaw may kagagawa nun kasi hindi mo inayos ang oras mo. Yan ang problema minsan. Ang bilis-bilis laging, parang lahat na lang pag hindi kahirapan, pagsubok sa akin ng Diyos. Sigurado ko talagang binigay ni Lord sa'yo. Ano kasi Job? Ano kasi Jonas? Kung si Jonas pa, baka maunawaan ko. Si Jonas kasi hindi yung pagsubok. Consequence yun. Sabi ni Lord, pumunta ka sa Ninive, tell them to repent. Pupunta ako yung Ninive, mabait kang Diyos. Pag sinabihan ko sila mag-repent, magre-repent sila. Ayoko nga mag-repent sila kasi gusto ko masunog sila. Dahil galit na galit si Jonas sa mga taga-Ninive, kaaway sila ng kanilang lahi. Kaya dapat masunog sila. Diba, holier than thou? Parang siya lang may karapatan sa pag-ibig ng Diyos. Masunog yung mga taga-Ninive! Kaya ayoko! Kaya sabi ni Lord, go to the Ninive. Sasakay ako sa ibang punta. Sa Tarsis ako pupunta. Ano nangyari sa kanya? Kinain ng buhaya. Buti na ba? Buhaya. Wala pa ng buhaya. Kinain ng, brother, whale, baliena. Kinain siya. Maraming hindi naniniwala doon. Make, fictional lang daw. Problema niyo na kung ano niya maniwala. Basta ako, I believe the Bible. Totoo yun. At sabi niya nang malalagot hiningi niya, tsaka lang siya give up. So iba yun. Iba yung kay Jonas. Iba yung kay Job. Amen? So, there are those that are really self-imposed. Hindi naman dapat maranasan. Emotionally, yun nga, hindi ka talaga laging okay. It's just okay. Di ba? Kaya gusto ko yung line na, it's okay not to be okay. Because you're just human. Pag di ka okay, rest mo na. Seek the Lord, pray, worship, makikita mo okay ka na naman. Pero pinipilit mo maging okay, pinipilit mo, living beyond your means yun. Kaya ang hirap maging comedian eh. Diba nakakaano kayo man ini-interview pag ang mga komedyante? Ganun ang problema nila. Umiiyak sila pag ini-interview na, kasi ang hirap-hirap po. Kasi kailangan sa trabaho namin, pero totoo, durog na kami. Pero patawa sila ng patawa. Living beyond their means, kaya lalo sila nasasagad eh. Kaya sila yung nagkakaroon ng emotional something. Kasi living beyond their means na sila. Okay? Hindi mo na kaya, binibigay mo pa. Or spiritually, syempre, pag living beyond your means, yun, ganun na yun. Sinabi ko kaya lahat ng ministry, lahat ng commitment gusto mo, matidrain ka. You have one body, you have 24 hours only. Hindi pwedeng ganun. Masasagad ka, mauubos ka. Amen? Kaya living beyond your means yun. Hindi pwedeng ganun. Sa financial, lalo na. Masakit din yan. Aba, sa lahat ng hindi nagpapatulog, pera. Problemang pera, hindi ka talaga makakatulog. Kaya yun ang ayokong nararanasan. Kaya talagang, I would say, hindi pa ako kailan mas, sorry kung baka hindi ko lang naalala, pero never, as far as my recollection is concerned, wala akong naalalang nag-live beyond my means ako. Actually, kahit nung nasa Qatar University po ako, na medyo mainam-inam naman ang sahod, sabi nung isang na-hire namin from Singapore, kasi magaling siyang sa Singapore, pumunta dito dahil yung asawang may cancer, gusto niya yung mahal sa Singapore ang paggamot, mura dito, lumipat dito, kinuha ng QU. Ngayon, aba,
more than a year na ako sa QU, hindi pa ako nagpapalit ng sasakyan. At wala naman akong balak magpalit. Kasi sinisan nun, parang 3 years lang eh. Oh. Aba, o 4. Tapos siya, pagdating pa lang, F1, kalalabas nun, kuya, F-150 ka agad? Oo. Tapos gigil na gigil. Talagang hinintay lang matapos yung 3 months probationary. Salang ka agad, sa amin, email lang ang katapat ng ng loan. Kasi sa loob ka lang maglo-loan eh. No? Talagang email ka agad. Si boss ko, konsentidor, approve naman ka agad. Pambihira, on the 4th month, lumabas na, nagdadrive na siya ng F-150. The following year, bumulusok ang presyo ng langis. Tinanggalan ng budget, dinisolve yung department. Naihi, literally naihi siya kasi dinamput siya ng CIT. Kasi nung sinend yung mga termination namin, madaling araw, alauna, wala kang kawala. Wala kang magagawa. Kaya galit na galit sila, yung mga account nila na-freeze. Yung mga Arab din, galit na galit. Haram daw yun, bakit tayo? Kasi yan, day 1 ng adahan yan. Idil Fitr. July yun basta idil Fitr, bakasyon yun. Dapat mag-i-enjoy. Wala. Na-freeze ang mga siyempre, kung may loan ka nakita, kasi nung sinend sa amin yung mga nakasisi na yung bangko. Kung may loan ka, i-hold talaga for clearance, diba? So, ang puntos, sino may kagagawan? Ba't siya naihi? Siya. Alam mo naman, 3 months ka pa lang sa company, 4 months. Sasagad mo talaga, nung time niya, parang 173,000 yata. Ganun ba? Hindi ko na maalala exactly, basta mahal. Mahal yung F-150. Anyway, ang sinasabi natin, do not live beyond your means. And when we talk about means, spiritually, emotionally, financially, and even, physically, no? Pwede tayong madrain kapag sobra dun sa kaya natin. Amen? Ano ba mga bunga niyan? Siyempre, relationally, pwedeng maapektuhan. Kapag nag-live beyond your means ka, pwedeng pag-awayan niyo ng mag-asawa yung pera. Yun ang laging sinasabi sa asawa ko. Sabi ko, huwag na huwag mangyari na tayo magtatalo dahil sa pera. Kasi it cheapens the relationship. Mga husband and wife huwag na huwag kayo mag-aaway dahil sa pera. It cheapens your relationship. Parang sinasabi nyo, mas mahalaga yung 10,000 pesos ay reals na binigay mo sa nanay mo kesa sa'yo. Ganon. Parang ganon ang mensahe nun. Mas mahalaga yung tuition ng pamangkin mo na binigay mo kesa sa'yo. Mga ganon. Parang ganon ang katumbas nun. Dapat, huwag ganon. Mag-agree lagi. Okay? Kung kailangan mag-agree to disagree, agree to disagree. Pero never fight or argue over finances. Mahirap pero doable. Doable. Okay? Doable yun. So mga kapatid, tandaan natin, ang nakakatuwa po, in Jeremiah 29:11, hindi natin babasahin kasi alam niyo na, di ba, my plan is to prosper, not to harm you, hope in a future. Assured Assured, pero si Lord, hindi siya yung parang ito yung plano niya, tapos ipasa na niya sa foreman. Tapos bahala na si foreman sa'yo. Hindi. Talagang binabantayan tayo ng Diyos. Kaya, ang mas maganda ron sa Jeremiah 29:11, yung succeeding verses, yung 12 tsaka 13. Basahin natin yung 12 and 13. Then you will call upon me and come and pray to me. And I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ang ganda ng assurance. We are assured of God's presence. God's presence is available pagka meron tayong, we're undergoing trial. We can come to Him. We can call upon Him. We can lean to Him. We can learn from Him. We can always approach the very presence of God as mentioned by Jeremiah. So mga kapatid, kapag tayo po yung napariwara, magandang reminder ito, to check, to evaluate our suffering. Baka naman ito'y bunga lang ng aking sariling kapabayaan. So meron pa tayo? Sana wala, Yung mga kaibigan nyo kung meron, at least you be a blessing by helping him or her to assess the pain that he is undergoing or she is undergoing. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, di ba sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways. Sabi kasi all your ways minsan selective lang tayo. Yung lang gusto nating isubmit sa Lord, sinasabit natin, pero hindi sa lahat. In all your ways, teka muna Lord, boyfriend na to, girlfriend na to. Teka muna, ayoko talaga ng ganitong klaseng, gusto ko talaga ganitong klaseng girlfriend, ako boyfriend, ito lang talaga ng choice ko, hindi pwedeng pakailaman yan. Wala nga siya sa Lord, di nga siya, hindi na kahit basta, binipilit mo. In all your ways nga raw. So, hayaan mo muna siyang maligaw na maligaw. Pagka okay na kay Lord, tsaka mo siya, baliktad natatakot kasing mawala, sinagot mo na kagad, tsaka mo dinala sa church. Parang okay din naman, pero sigurado ka ba na nag-church yun dahil talagang mahal na rin niya si Lord? O baka mahal na mahal ka niya? Although the Lord is God, pwede niyang ayusin yun. Pero
mahirap isugal, no? In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sabi ng ibang version, and He will crown your efforts with success. So reminder mga kapatid, dapat pag meron tayong suffering, lagi nating tanongin sa sarili natin, bakit kaya nangyayari ito? Baka di tayo namumuhay para sa Kanyang kaluguran. Baka hindi tayo namumuhay sa Kanyang gabay. Hindi tayo namumuhay in accordance to His will, accordance to His guidance. So, since nandyan si Lord, no? Bakit natin pipiliin? Why we chose to live, no? Outside His will. Kung pwede namang dahil nandyan siya, at yun naman ang imbitasyon niya, piliin nating mabuhay na hindi lumalaban sa kalooban ng Diyos. Para hindi tayo mahulog dun sa ikalawang suffering na pinag-uusapan natin. So the first and second types of suffering is basically within our control. Amen po ba doon? First and second within our control, sa biyaya ng Diyos. But itong third, patapos na po tayo, third and last is wala ito sa control natin. The third types of suffering, and the last for today, is the suffering as a product of a sinful world. Na medyo napahapayawan ko na kanina. Suffering as a product of a fallen world. John 16:33, nabanggit din ng ating presider, ng ating worship leader kanina. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. In the context of our lesson, you will have suffering. Pakisabi nyo nga po, in this world, you will have suffering. Pero ang ganda ng reminder ng Lord, very assuring, but take heart, I have overcome the world. Amen? Kaya magtatagumpay din tayo. So, sa economic status ng ating second home ngayon, di ba malinaw naman nakaugat ito sa hidwaan ng mga bansa? No? Yung isang transport ko na maalam na, hindi uli sa langit ha, nawala na kasi yung tatay natanggal na sa trabaho. So, kila uncle yun eh, pero baka hindi ko alam kung third party siya or what. Pero all I know is that sa Port siya katrabaho for 20 years. 20 years, tapos ang bargain niya sa kanila, sabi nung una, ay parang leave without pay lang, parang gano'n ang gagawin. Nagulat na sila, bigla nag-email, meron ng date ng termination. So wala nang magawa, kaya talagang umuwi na, nasa Pilipinas sila ngayon. Anyway, sabi ko kuya, Christian din kasi, anyway kuya, 20 years is 20 years. No? Kaya pasalamat pa rin sa Panginoon. Doing well naman doon. At star na yung anak niya doon kasi English speaking doon sa Cavite eh. No? At mahilig pa magkakanta ron. Eh, magaling talaga naman yung bata gumalaw. So parang naging artista na yata anak niya dun sa school nila. So yun ang sinasabi natin mga kapatid, suffering as a product of a sinful world. Yung estado ngayon ng ating second book, yung minamahal nating Q, ay malaking epekto sa atin. No? Malaking epekto sa atin. Kung bakit termination given here, di ba? Dami mga nawalang trabaho, walang trabaho. Lahat yan, pero kasalanan ba natin? No, because we're living in a fallen world. Yung bigwaan ng mga bansa niya, nakaugat yan sa kasakiman nila. No? Nakaugat yan, it all anchor in pride. Pag dinigdig natin yung reason, it anchors, nakaugat ito sa greediness nila. Alam mo sino, kaya gusto naman niya talaga magganyan na kasi siya rin yung bumibenta ng kanyang mga ammunition, di ba? Nagdidinig ba ako sa ano? So greed. Tapos yung desire for power. No? Dinig ako, baka kami, damputin na ako dyan. Kasalanan mo, uncle, ha? Kayo nag-live dito. No? Control. No? Desire for control. Gusto niya, dahil gusto niya sa magkamal ng maraming resources. O pwedeng revenge. No? Revenge. Itong mga Indiano, galit na galit sa mga Bangladesh. Kasi nung araw, there was one time in the history na binaboy ng mga pag-araling history. So pwedeng nakaugat sa revenge yung mga war. No? And of course, nakaugat ito sa mga wounded and unforgiving hearts. So, saan nakaugat? Sa tao mismo. Kaya pag binasa mo ang James, anong sabi ng James chapter 4, verses 1 and 2? What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something, you don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. So, ang sinasabi lang dyan, nakaugat yun dun sa puso ng tao. There's really something wrong. So, in the same way, itong away ng mga bansa, nakaugat yan sa maling puso. Nakaugat yan sa yabang. Nakaugat yan sa kasakiman. Pero, ang matindi, the war is within our circle. It's not within our circle of influence. Ibig sabihin, outside within your circle of influence. Kasi wala kang magagawa eh. But within our circle of mali.
outside your circle of influence, tama? But outside your circle of, kalimutan ko na, yung mga circle na ganon. Circle of influence, yun yung meron kang magagawa. Circle of concern, yan. But within our circle of concern, kita mo, nawawalan ng trabaho ibang mga kapatiran natin. Concern tayo doon. Affected tayo doon. Boomerang yan. Pag nawalan ng trabaho yung kapatid, mababawasan ng enrollees yung mga school. Dahil mabawasan ng enrollees sa school, magbabawas ng teacher. Pag nagbawas ng teacher, no? Pati yung mga nagtatransport, mawawalan din ng transport kasi umuwi na yung mga bata. So, boomerang eh. Pero, is that in our circle of influence? No. Awayan nila yan. Bansa sa bansa yan eh. Pero within our concern, apektado tayo. So, kaya merong suffering as a result of a sinful and fallen world. Wala tayong magagawa doon. But take heart, syempre. Parang nalungkot naman kayo. Take heart, sabi nga, di ba? Sinabi na nga ni Lord, nauna na si Jesus eh. Kayo naman kasi kinakalimutan nyo, sabi na nga ni Lord eh, in this world you have sufferings. Dahil pag may suffering, merong, naalala ko yung preaching ng pare na umiina, ang kulit, di ba, pag-asa. Tapos, gagawin sana natin pero wala nang oras eh. Ikaw, nanonood ka nun ha. So yung mga kapatid, no? Nakaugat po yun sa puso. So from a sinful world, kaya merong matutuwid. Yan, matatanong nyo ngayon. Merong mga matutuwid na di ba nagdurusa rin. No? Parang sasabihin ko, unfair ito, wala nang ginagawa sa bakit ako pa. No? Meron din namang mga hindi matuwid, pero nakakaranas din ng mga kabutihan. Amen? Kaya maganda yan doon sa libro ni Pastor Ed eh. Why good things happen to bad people and why bad things happen to good people. Magandang maliwanag sa atin yun as Christians. Kasi pag hindi, pwede kang mabiktima ng mga atheist. Yan ang argumento ng mga atheist. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit pinababayaan niya yung bata? Wala namang kasalanan, maganyan. Ayan. Yan ang panama nila, argumento nila yan. Kaya mahalagang malinaw sa atin na sort out natin yung mga bagay tulad nito. So, we're living in a fallen world. So, ganun mga kapatid. Kita niyo po yung sa Matthew chapter 5, verses 45. Ang linaw nito. He causes His Son. S-U-N, yung araw. Kasi si Lord ang gumawa ng araw eh. He causes His Son to rise on the evil and the good. Di ba? He causes His Son to rise on the evil and the good. He sends rain on the righteous and the unrighteous. So the water and sunlight blessings from God. Hindi lang naman pag umulan, ang uulan nila lang, yung hindi umuulan doon sa kabila. Wala namang ganun. Sa Goshen lang nangyari yung ganun, di ba? Sa Goshen, sa Egypt. Particular event lang yon, distinct yon. Pero normally, talagang merong blessing of God pangkalahatan. Pero meron ding blessing of the Father. Amen? Pero meron talagang water and sunlight, blessings for everyone yan. Kasi ganun mapagmahal ang Diyos. Pero dahil nga we live in a sinful world, there is sickness. There is physical death. No? That is part of life in this side of eternity. Kasi nga, fallen world. Kaya no matter how hard you try, talagang magkakasakit, normal yun. Iba lang din yung nagkasakit ka ng mabilis kasi talagang inabuso mo naman. Brother, nilaklak mo naman yung asin. No? Sino sabi sa'yo papakin mo ang asin? No? Eh talagang delikado yun. No? Kulang na lang ipaligo mo ang soft drinks. Di ba? So, inabuso mo naman. Pero sinasabi natin mga kapatid ganito, no matter how hard we try, kahit gaano ka fit for life, tatanda talaga yung mga bodily functions natin. No? Doon talaga papunta yun. No? Kaya nga doon sa Egypt, kahit anong pagtitiis nila, anong effort gawin nila, talagang namatay pa rin naman sila. No? Kasi yung mga mami, di ba, gusto nilang i-preserve. Kasi wala talaga, dahil nasa fallen world, may death, may sickness. But you can only just delay. At tandaan naman natin, I have overcome the world. Pag dumadaan tayo doon, pwede tayong tumawag sa Diyos. Kasi pwede rin naman tayong paghimalaan ng Diyos pag gusto niya. Ang maganda lang, meron tayong clear understanding para hindi tayo nagtatampo sa Diyos. Mahalaga kasi hindi magtampo sa Diyos. Bakit ako pa, Lord? Magtatanong ba kayo ng ganun? Lord, bakit ako pa? Sino gusto mo yung kapitbahay nyo? No? Baka mas kaya mo kaysa sa kanya. Kaya nga, ikaw kasi kaya mo Magiging blessing ka dun sa iba na talagang normal lang yun. Hindi natin gino-glorify yung sickness. Pero sinasabi natin, we're living in a fallen world and that's part of life. Amen? Mas masarap yung ganong thought pattern kesa dun sa, Lord, although tama din, totoo din na di ba, alam natin,
in sickness, ano yung tawag doon? Yung sa, because of the blood of Jesus Christ, di ba? Pinagaling na tayo sa ating mga, totoo yun. Pero sinasabi natin hindi totally, hindi tayo makakaranas ng ganun. No? At minsan nga, pag nakaranas, reason pa nga yan para maranasan mo ang healing power ng Panginoon. Pero sinasabi natin, nandun talaga yun because we are living in a fallen world. Kasi pag hindi ganun ang konsepto mo, Lord, lagi naman ako sisimbahan, lagi ako nag-worship, I'm doing the ministry, bakit nangyari sa akin to? Ganun ang magiging tanong mo. Pag ang concept mo, ang sickness, hindi dapat. Hindi ko rin naman sinasabing dapat invited mo ang sickness. Nagigets mo ba yung point? Please, you ask God for a better understanding of this topic. No? Ang sinasabi natin, we're living in a fallen world, sickness, death nga, wala kang makapigil Minsan nga kahit yung mga anointed preacher namamatay din. Meron kaming love namin si Pastora Ana. Namatay siya, very pa pagkamatay niya sa accident pa kasi sobrang doing the ministry. Yung sinasabi ko yung living beyond your means, pagod na pagod dahil ang mahilig si Mami Ana magpupunta from place to place, nagmi-ministry, siguro sobrang pagod. Yung anak niya pagod din kasi anak niya tumutugtog. Namatay silang dalawa dun sa South Luzon Expressway kasi nakatulog Kasi you're human. You only have 24 hours. And the 24 hours, dapat may 8 hours ka talaga matulog. Basic yun. The Lord Himself rested. Tapos ikaw, hindi ka magre-rest. Kadaig mo pa ang Diyos? No? Dilat na dilat ka, walang oras, magdamag. Kalalaro mo! Naglalaro ka talaga? Talaga, tapos papasok ka kinabukasan? Living beyond your means yan. Sa oras mo at sa kalusugan mo, physically. Amen? O ganun. Ay, napagod. Ministry yun, ha? Napagod sila for the ministry. And yet, because there is law of nature. Pag pagod ka, makakatulog ka talaga. Kaya yung mga driver, pag nakakatulog, pull over. You stretch. Ate, kausapin mo si Kuya Jan, pag alam mo medyo inaantok, stretching. No? Hindi pwedeng, Lord, bahala po kayo. Bahala nga si Lord, kahit tumabi ka, at mag-exercise ka, mag-jumping jack ka, magkape ka. Magkarak ka, 1 real lang. No? Oo, 24 hours pa yon. Gusto mo, ipaligo mo na yung karak, sigurado magigising ka nun. Pag, kuya, ayaw talagang tumanap iligo mo, matatalab yun. No? Nasa bahay ka na, hindi ka pa magigising kasi nagkikita, nakalagkit nun Ang daming asukal nun So mga kapatid, ang sinasabi natin mga kapatid, we're living in a fallen world. Don't glorify this body. Talagang, it's doomed to, that is inevitable. Papunta dun yan. Ang mahalaga lang habang malakas pa yan, no? You do what is the best thing to do. Ingatan mo yung kalusugan mo for the glory of God, pero pag iniingatan mo namin, nangyayari pa rin, normal lang yun. Tumatanda kasi yung function ng katawan. Subject to wear and tear yan. Kahit gano'n kaingat ikaw mag-drive, talagang yung mga pyesa ng sasakyan natin, wear and tear yan. Nauubos talaga yung gear. Kasi shift niyan from one to another one, no? From one shift to another shift, may friction, nauubos, nabubungi, and there will come a time, kailangan mo nang palitan yung gearbox. So, ganun din sa katawan natin. Sa araw-araw na paglalabas ni kidney, ng kanya pagsasala ng dugo ni kidney para tanggalin yung mga impurities sa blood, talagang there will come a time, mapapagod siya. Dinagdagan mo pa, sinobrahan mo pa, o di na abuso. Para yung sasakyan, di naman nakadesign, lagyan ng buhangin, dilagyan mo, titigrik talaga yung makina nun. Kasi impurities yun Nag-gets niyo po yung point? Pero ang sinasabi natin, that is inevitable. Mamamatay talaga. Kaya lang wag muna ngayon. Di ba sabi ni Apostle Paul, no? For me to live is Christ and to die is gain. But still, nandito yung ministry. Pagdating doon, wala nang ministry na We will just worship ang sabi ata, we will just worship the Lord. No, hindi natin alam kung what exactly the kind of life we will be having there. But dito, nandito yung ministry. Kaya magandang maging healthy talaga to the best of our ability. Pero nagsisikap ka na, nagkasakit pa rin, don't be sorry. Anyway, in this world you have tribulation. Be thankful nung panahon malakas ka at nung panahon sinusustain ka pa. And don't give up. Malay mo, paghimalaan ka ng Diyos. Yun ang sinasabi natin. Amen? Amen po. So, when it comes to death, yun nga, inevitable yan, Hebrew 9:27. So, but as believers, believers of Jesus, temporary at pangsamantala lang nakaranasan ng kamatayan. Kasi nga, meron tayong life after death. Kaya whenever we are facing challenges, confronted with challenges, with suffering, it's a must for us to evaluate and assess ourselves. Pakisabi po, assess ourselves. Assess ourselves. Ayan. Ito bang suffering na ito ay necessary? Ito ba'y talagang kailangan? Bakit ba ito nandito? No? Dahil ba ito sa katigasan ko na ito ba'y talagang kailangan ko? Dahil ba nasa may fallen world? O baka dala ng katigasan ng ulo ko? Katigasan ng puso ko? No? May Diyos na pwedeng sangguniin, pero ayaw kong sangguniin.
Merong Diyos na pwedeng siya kung maging choice, pero hindi siya ang choice ko for some inconvenient reason. No? Kaya sabi ng isang tagline ni Ate Betty Rios sa DZS, sabi niya, life is not a matter of chances, but a series of choices. Gusto ko yung lines na yan. Ulitin nga natin, life is not a matter of chances, but a series of choices. Last time, life is not a matter of chances, but a series of choices. Piliin natin na sumunod sa Lord or unnecessary. No, baka naman itong challenge na ito, sabi niyo unnecessary, no? Dahil may kasalanan lang na dapat itama. Itama ko na kagad. Maging humble na kagad tayo para matapos na yung suffering, yung needless suffering, if I may say. So, alin sa tatlong suffering, mga kapatid nating nabanggit, ang maganda, no? Ang maganda diyan, alin man sa tatlo na yan, dadalhin tayo ng mga ito sa isang katotohanan. Ano yung katotohanan na yon? Na tayo ay mahal ng Lord, kaya mahalagang maproseso natin, mahalagang maunawa natin ang sanhi ng ating sufferings. Amen? Kung discipline yan, reminder yan that God loves us as His children. Kaya tayo dinidisipline. Kung yun naman ay produkto ng maling desisyon, reminder din sa atin yan. Why decide on my own? No? When God is there telling us to trust Him, telling us to acknowledge His way. So, we have to make a decision anchored to His will kasi nga doon nakaugat ang maayos at payapang buhay. And in the reality that there is suffering as a result of fallen world or sinful world, ang reminder at magandang katotohanan naman pong mapanghahawakan natin na ito. The world we live in is not our permanent address. Yan, okay? Philippians 3:20, we're about to close. Ano sabi ng Philippians 3:20? But our citizenship is in heaven. Amen? Doon lang, yun na yun. Ang citizenship natin, taga saan tayo? Anong citizenship natin? Okay, heaven bound tayo. Yan ang citizenship na meron tayo. We are citizens of heaven. Kaya nga, sabi ng isang tula, we are all passers-by. Dumadaan lang daw tayo dito. Kaya maganda yung pagkakasabi ni Peter sa 1 Peter 2:11, Beloved, I beg you as a sojourners and pilgrims. Mga manlalakbay lang daw. No? Mga bisita lang daw. Mga guest lang daw tayo dito sa world. No? Sa James 4:14, maganda rin yung sinabi, whereas you do not know what will happen tomorrow. James 4:14. What is your life? You are a mist that appears for a little while. Yun daw, ano ba yung buhay mo? It's just a mist, sabi niya. Parang hamog lang daw yung buhay na nandyan siya, tapos suddenly, mawawala na siya. O pag yung mga ganyan ang thinking natin, hindi tayo magiging bitter about death, bitter about sickness. But amidst all this sickness, ay kaya pa rin nating magpuri sa Diyos dahil alam natin hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya pag may mga challenge po sa kalusugan, lalo yung mga irreversible, kuya Jan, no? Napakagandang panghawakan yung, of course, yung katotohanan ng pwedeng maghimala ang Diyos. At kung hindi man, di ba, naalala niyo yung tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi ko kami sasamba sa ginawa niyo Diyos Diyosan. Pero, dahil diligtas kami ng Diyos, kahit itapon niya kami, at kung hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba. It's an absolute declaration. So, ganun tayo. Kung talagang ito na lang ito, hindi na talaga marirestore yung abdo ko, talaga kailan tanggalin, okay, tanggal na yung abdo. Tinatanggap ko kasalanan ko kasi matakaw ko sa mamamantikang pagkain. Napasarap ako, sorry Lord. No? Pero kapag yung 40 anyos na magsi-50 na asawa mo, nabuntis pa, huwag mo sabihin, Lord, sorry Lord, di na uulit, hindi ganun, nakasalanan nyo talaga yun, pangatawanan nyo yan, bahala ka na, 70 years old ka na, nagpapaaral ka pa. Alam mo naman magsi-50 na, bakit naman kayo nag-anak pa? Di ba? So ano yun? Anong klaseng suffering yun? Self-impose yun. Abay, may tungkol ka, hinahabol mo yung anak mo. Pupunin nyo, lolo. Hindi, anak ko, bunso. O, di ba? Ang hirap. Tapos tatawagin sa 6. With a grade point average of 1.25, summa cum laude. Our honor graduate will be assisted by the grandfather. I stand corrected. By the father. Kasi kala, grandfather ang detanyo. Hindi gumagano'n ka na. Pero kapang Tourette's, gumagano'n ka pa ng konti. Di ang hirap. Gusto ba ni Lord John? Kasalanan mo, salamat ka nga, sinustain ka pa ng Lord ng lakas. Pero maawa ka naman sa bata, hindi mo na siya masusubaybayan. Tuloy nagiging tagapag-alaga yung mga anak kasi hindi mo na magawang alagaan dahil hindi ka na nga able. Kaya mga kapatid, let's allow ourselves to be confronted with this reality. With this beautiful reality that life, in this side of eternity, is temporary. Temporary lang naman yung buhay dito. No? Kaya gusto ko yung kanta niya dati, if life is so short, anong kanta niya kaya? Ano? Ha? Ayun, mga facts, di ba?
And that it leads to a way better place because of Jesus. Amen? Ang buhay dito ay temporary, pero dadalhin tayo nito dahil kay Jesus sa isang napakagandang lugar. Yes! Kaya nga, we're about to end, 2 Corinthians 4:18. Sabi diyan, so we fix our eyes not on what is sin. Yan! So we fix our eyes not on what is sin. I walk by faith and not by sight, sabi ng song. But on what is unseen. Doon kami nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. We look beyond the things that can be seen. Beyond. Minsan maganda pag dinidiin mo na parang mas tumatama sa, beyond! Everybody say, beyond! Beyond lang, brother. Masyado lang. Beyond. No? We look beyond the things that is not seen. No? Sabi niya, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen! Hallelujah! Pero minsan, kapag all is well, no? Malusog, may pera, everything, no? Di masyadong ma-appreciate yung heaven. Ba't kasi heaven pa? Lord, pwede mong perahin mo na lang. Parang ganun no? Kasi all is well. Pero pag merong mga trials, dyan maganda. Dyan natin na-appreciate ang beauty of heaven. Dahil sa'yo, napapa-worship ko tuloy, lupa man ay langit na rin. Kanta yun sa radyo nung araw na yun, natinig ko yan na yun, diba? Nakita ko, ba't ganun yung mga kanta nung araw? Ang tunay, nga gano'n. Gano'n. Natuluyan na po na gano'n. Pilita Corrales ba? So, kapag tayo po ay nasubukan na natin magtiwala sa mga bagay na pansamantala, katulad ng kalusugan, pansamantalayan, katulad ng kaibigan, kasikatan, kung artista ka, kalakasan, tapos na-realize mong lahat ng ito ay hindi naman pala talaga magtatagal, doon natin na pagtatanto that heaven is such a beautiful place. Kailangan pa ba natin, hindi ba pwedeng kahit all is well, makita natin ang heaven as a beautiful place? By fixing your eyes beyond what is seen. Amen? Everybody say with me, beyond what is seen. Ang arte nyo, bayan talaga ha. Beyond what is seen. No? Kasi nga, ang kaya lang ibigay ng mga pansamantalang bagay ay mga pansamantalang pakinabang lang din. Amen? Pansamantalang bagay, pansamantalang pakinabang. Kaya habang pinakikinabangan ito, magpasalamat sa Diyos. Dapat overflowing with thanksgiving ka sa Lord. Thank you, Lord. It's all because of your grace. I don't deserve this. It's because you are good. You are going places, you are enjoying things. It's because God is good. Hindi tayo mag-ego, it's because God is good. Amen? Ganun dapat ang konsepto. Kasi hindi yun magtatagal. So, it's either mawala yung temporary bagay na yun, o yung capacity natin to enjoy the temporary things ang mawala. Or, tayo mismo ang mawala. Kasi talaga mawawala din naman tayo. Ang bottom line, we can't hold on temporary things. Walang maibibigay na permanente ang mga bagay na pansamantala. Ito yung healthy thought pattern. Things would just come and go. Can you say it with me in ending? Things would just come and go. Things would just come and go. And of course, so do sufferings. Ganon din yung suffering. Darating yan, mawawala yan. Mahalagang sumurvive ka lang. Kumbaga, hindi ko sinasabing kantahin nyo, pero pwede yun. Help me make it through the night, Lord. Huwag mo lang ituloy kasi ibang meaning, no? Ibang context yun. I don't care if it's right or wrong. Iba yun. I don't try to understand. Tatanggalin. Take the ribbon from your head. O, ibang meaning nun. Doon lang tayo sa isang line na sinabi ko. Ano ba yung sinabi kong line? Doon lang sa line na yun, maganda. Wala namang nakatanda. Ha? Ayun, help me make it, Lord, through the night. Alam niyo ba yung mga, when you are undergoing sufferings, napakahirap niyan. Isang gising ka ng madaling araw. Ilagpas mo lang yun. Huwag ka lang talaga tatalon sa bintana. Huwag ka lang talaga iinom ng gamot. Iluhod ka sa Diyos. Lord, itawid mo ako dito. Dahil pag umaga, may bagong umaga na naman. Okay ka na naman. Ang pinaka-crucial doon, yung madaling araw na hindi ka makatulog kasi marami kang bayarin. Meron kang mga sufferings. Bahala ka anong sufferings yan. Hindi ko alam. No, pero pag self-impose yan, mahirap talaga yan, brother. Pero the Lord will help you through the night. Itaan mo lang yan. Dahil talagang makes me wonder, pag sikat ng araw, kaya totoo yung kanta, may bagong umagang parating. Bagong umaga, bagong sira na pala yung trompa, kaya umihinat lumalakas. So mga kapatid, tandaan po natin, in ending, it is of paramount importance
yung pagsandig sa Diyos, yung pagtitiwala sa Diyos, yung pag-asa sa Diyos. Dapat kay Lord umaasa, kay Lord nagtitiwala sa Diyos nakasandal. Amen? Kasi minsan yung kawalan mo ng kahinaan, ng loob, nakaugat din niya minsan sa kung saan ka nagtitiwala. I-check mo minsan, ba't nangihina ang loob mo? Ay, kaya pala nangihina kasi sa tao pala ako nakatingin. Sa bagay pala ako nakatingin. Sa resources ko pala ako nakatingin. Kaya nangihina ako. Kasi alam mo na hindi yun pwedeng manatili doon. Kaya mga kapatid, anumang pong seasons of life meron tayo, anumang sabi ni pinagdaanan natin ngayon, tandaan natin lahat, sinabi na ng Lord, sasamahan niya tayo. Dahil mahal niya tayo, and He really cares and love us. Amen? Remember po that what matters most is that our life, situation cannot and will not change the qualities of God. Ano man ang suffering na meron kayo, hindi pwedeng baguhin yan yung katangian ng Diyos, na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay kumakalinga sa atin. That the qualities of God, that He is loving, that He is caring, and He will eternally love us and cares for us. Palakpakan po natin ang Diyos. Pagpalain tayong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Lord.